Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor, Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga, Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, dati Pilipinas kong mahal. Magandang umaga, Pilipinas, walang mahal. Kaya lang ngayon, sa mahal ng bilihin, kaya dapat lagi mong babanggitin, Pilipinas kong mahal. Mahal ang baboy, mahal ang isda, ano pa tayo? So, welcome sa tuyang programang Issue Ora Mismo, mga tugang, ang regular na programa, kansidong likod, si Rosauro Amistoso, Monday to Friday, 8 to 9 a.m. At pag Lunes naman, 7 to 8 with Cap Arles hanaban para sa programang Fight Sana. Sa ngunyan mga tugang, igwa kita ng mga guest na makakaiba ng digdi para sa special program kan Bicol TV Sorsogon na Issue Ora Mismo pang Lunes na edisyon. So dahil ka na po pagkapara pahaluyon ini po 7 a.m. ano na sabi niya di bali daw, mas daig ng maaga ang masipag, sabi. Okay? So, inauton ko po, mga tugang, sa tuyang mga kaiba ng digdi, no? Ang nagdadalaga na BC Gobernador, kan probinsya, kan Sorsogon. Sir? Good morning po. Ako po si Mr. Wilfredo La Rosa. Taga-Barayong po ako, saro po na Parauma, hali po sa pobre na rasa na nagdadalagan po bilang BC Gobernador kan probinsya kan Sorsogon. Ayan. Si Vice Gob, as in, dire-diretso ko po ang sa tuyang gobernador man kan probinsya kan Sorsogon na kandidato man sa pagka-gobernador. Dahil iba po si Sir Zuniga, sir? Ayan. Okay. Edwin Zuniga, ang sendong lingkod. Dati na sa tupa na mga campaign manager na lang ako ni Ratchani Nagutaldera, ni Joey Solis, congressman, ni Jun Ubaldo, mga Ubaldo sa Matnog. Yan po, ang inupudan ko, naging provincial organizer ako kan PMP, ni Jinggoy, ni Irap. Nagkaningan ni Bagasan Sorsogon, kami ang yung po si Edwin Gliponio Zuniga para gobernador. Ayan. So, sa kunya naman po, tawag ko po sa mikropono kan sa tuyang first nominee kan magsasaka party list na dahil iba po kundi si Sir Rebor Lasay. Sir, good morning. Good morning, Tabi, Sir Sao. And then sa Gabos Tabi na
naghihinanyog sa programang Isyu Ora mismo sa Bicol TV. Good morning, Tabi, sa kabos. Yan. So, magayon po ang samuyang ipagdidiskutir ngunyan kasi nga ni po sa day nakaaram, sabi ko nga ni po igwa pa kitang ibang kandidato na gobernador as in BC gobernador. And sa pagi po kan programang ini na Isyu Ora mismo, enot po sa gabos, dahil po kitang pigpipiling kandidato digdi. Gabos po, welcome. It so happen na sa ang grupong ini nagpaabot sa tuya ning komunikasyon na pwede man ninda ilatag ang sa indang mga plataforma, sa indang mga plano para sa probinsya kan Sorsogon. So, inulon ko po ang sa tuyang gobernador na si Sir Edwin Zuniga para po sa iyang mga panaramon, lalo na po sir kan may pigsasabi sinda na kumbaga imbis na magpahuway na, pero anoon po iyan na sa imo ning desisyon na padagos man giraray na maglutsada kan sa imong bida politika? Ang nag-ano po sa ako na imbis na ang iba ko na kuan na matagan man sin tsansa, ako ang pinili kay nasa kanila yun ang kuan ang mga rason kung ano kay ako ang pinili. So sa kuan po sa ako, para sa ako, zero corruption ang ano ko. Dahil sa corruption, yun yung tiro na illegal. Sa zero corruption, duwa lang na words ang sa ato in pinaglalaban. Zero corruption. Yun lang po ang in lalaban sang gobernador didi sa kuan si Edwin Glipunoy Zuniga. Kaya may mga pangarap pa kami, lalo na sa ato mga si ang idol ko si Nasan? Unasan, si Gringo, taga-bulan man ako. Kaya may pangarap pa kami na nalilimutan pa o kaya na diri pa na ipapahimo kay gusto mo pa na ma-extendan sa amo pa serbisyo sa iyo ng mga tao. Okay. Kaya kuan ang zero corruption, ultimo piso san tao ibutang sa proyekto. Daghanong pakunta ni sasabi ko kay i-explicar ko ini, pero yun muna tabi ang kuan yun ang pinaka buod ng sa ako advokasya. Okay, si Vice naman po siyempre aramtaman baga na kumbaga medyo dipisil ang pagkandidato na konsen ang makakalaban mo, saro na gwapo, saro na nag-incumbent, pero ano itong nagtao sa imo ng mga mayor na rasones, Vice, na talagang bako iyan hadlang sa pagkandidato mo? Good morning po ulit. Let's go po. Nagkandidato po ako sa Under-Reform Party ni Senator Gringo Hunasan bilang BC Gobernador. Saro po san nag-udyok sa kuya na magkandidato bilang BC Gobernador dahil nakikita ko po medyo may pagkukulang lahat naman na may pagkukulang, pero may saro lang po ako na punto na i-discuss po sa indo. Iyo po ini an bakong pagiging balanse. Bakong kang cycle san naton. Na ang nalilimutan naton digdi sa Sorsogon, nakukompromiso an environment, number 1. Lain po kita hadlang sa improvement kasi importante po ang improvement sa saro na lugar. Correct. Pero dapat dili nakukompromiso ang kalikasan, na dapat iyo ang number 1 na proteksyonan sa lambang saro, iyo ini ang sa tuyang pig-iirukan. Kumbaga pag ini na distroso o kumbaga na dinude ang mga forest, ang
masasakripisyo ang mga tao, number one. And then, ang mga living things na mga naninirahan dida sa lugar na sangunyan, saro, san, dakula ano problema, digdi sa Sorsogon, aramtaman iyan. Nagbe-makeup nga ni Sinda, tanganing, kumbaga magkaigwasin, cover up, parang ganon, kasi Sinda nag-ibukang pagraot yung kalikasan. So, ini na sitwasyon sa Sorsogon, challenge po ini sa saro na legislator kung paano niya mapoproteksyonan ini na environment naton. Iyo po ina number one na concern ko sa pagkandidato ko bilang vice gobernador. At the same time, hihiling kong taman ang mga pag-aalokar sa mga proyekto o gabos na mga pangangaipukan sa syudad, sa probinsya kan Sorsogon, tanganing maging balanse an cycle kan pamumuhay. Bako sana itong mga kontraktor an buhayon niya to, ang bubuhayon nato digdi ang mga kasaragdayan na iyo ang nangangaipo kang asistensya kang gobyerno, tanganing sindaman may angat ang sa indang pamumuhay para po sinda makasabay sa dalagang kang sa panahon ng unyan, sa presyo, sa gabos na aspeto kan sa indang mga pamumuhay. Salamat po. Yan. So, yan tabi, ano, magayon na rasones ni Sir Wilfredo La Rosa na kung saan kadakul kaya ning ano na natak ay nagkandidato ka, natabag ako. Yan na mga argumento na yan pwede talaga sa saro na tao na kung saan may paninindugan sa saiyang sadiri. Okay? This time mga tugang, gusto ko pong itaw sa indo ang mikropono kay Mr. Rebor Lasay. Manood nga ni kaini na from the very start, gusto ta po maaraman kung paano inamukna na magsasaka party list. Kasi way back last election 2022, naglutaw na po ini. Pero something na ano ini kinapo sa kapalaran or dahil po ini masyado na i-promote. And this time hanggang sa ngunyan na talagang di na po mapugulan ang pag-boom kay ini na magsasaka party list. Ano yun po si Mr. Rebor Lasay? Good morning, Tabio Leno. Ang magsasaka party list, Tabi, was accredited sa COMELEC 2019, sa 2019 election. And then sa 2019, kaiba na natabi ako sa magsasaka as provincial coordinator of magsasaka party list. Nagkaigwa tabi kita ki sarong seat sa 2019. Kulang tabi kita sin 34,000 votes for 2 seats. Oo. So we only garnered 476,000. And then from 2019 to 2022, ang party list tabi saan magsasaka, nag-operate sa Sorsogon, nakapag-deliver man kita kay mga serbisyo. Sa 2022 uli, lumaban ang magsasaka party list. And then we have again secured another seat. Wow. So sa kasalukuyan pa igwa kitang seat. It so happened nga lang na nagkaigwasin na internal sabihin natin squabble between our mga leaders, national leaders. So nagkaigwa po sin submission of 2 set of nominees. Bagamat na proclaim ang magsasaka party list sa May 26, 2022. Nagkaigwa po sin legal dispute from COMELEC hanggang sa Supreme Court. Hanggang sa kasalukuyan po nahalata po ang decision sa Supreme Court para sa unexpired term sa magsasaka party list. So, sa 2020 po, na-proclaim kita, may 1 seat. At ngayon po, igwa pa kita sin remaining kon may proclaim by March. Igwa pa kita 3 months na pwedeng magkaigwa sin congressman pa ang magsasaka party list. Do naka-recess. Pero ang importante sa do, igwa kita sin seat. So, sa May 21, 2024 last year, may decision na ang Supreme Court kinakatigan ang magsasaka party list
ni-reverse din ang decision sang COMELEC favoring another group. Kinontest mi tabi yon because an pinaboran sang COMELEC, sabi mi, di man miyembro san magsasaka party list. So, sa pangaran tabi na Robert Nasal, na ngayon tabi, number 1 nominee san BH party list. So, Yes. Oo. patunay lang doon na siya talaga legitimate na member sa magsasaka. Magsasaka. Kaya nga siya ngayon, number 1 nominee sa BH. Panalo po kita sa Supreme Court, kaya lang, nag-MR po si COMELEC. And then, hinahalat na lang po ang decision sa Supreme Court. Once na mailuwas na ang decision sa Supreme Court, previously sinabi na proclaimed rightful nominee. So may pag-asa po ang samuyang grupo na magkaigo pa kay Saro na congressman, maski 3 months na lang ang nabibilin tabi. Ang importante po ang vindication and then ang recognition, kasi nainiwala kami na constitutional rights sa samuyang sektor, grupo, na magkaigwa talaga sin upuan o seat sa Kongreso dahil nakasecure kami sin almost 300,000 votes last election. So, ngayon, currently, noong May 2023, nagkaigwa po kami sa General Assembly. Inabutan na nga po sa General Assembly, and I was elected as the national chairman of the party. So, we have intervened sa Supreme Court, submitted all the new set of officers and nominees. So, pag-intervene po, the General Assembly has chosen me as the substitute nominee ng previous nominees. Yes. So, yung papangadya sa grupo, na kung may iluwas na ang papel, hali sa Supreme Court, ako po ang maingkod sa unexpired term ng magsasaka party list maski remaining 3 months. So, kahit pa paano, madadagdagan ang congressman na hali sa Sorsogon Modesty aside. So, iyan po ang status po kan samuyang partido. So, ang partido po, di man po kita napiperde since 2019, 2022. Langgana po ang kapirdihan lang po dahil sa legal dispute, di kita naka-assume sa sita na sayang and more than 2 years sa samuyang partido. Kaya inlalaban tangian na ang recognition, and then sa 2025 hopefully magkaigwa na sin maayos kasi new set naman ini sa election. So yun tabi. So, kumbaga ang dati nindong congressman, sir, na-vacate niya ang pwesto. Anong year as in month ito? Actually, ang previous representative ni si Congressman Argel Cabatbat, ang term niya po is 2019 to 2022. Wala pong problema yon. And currently, kumandidato na lang po siya as first district congressman ng Nueva Ecija. So, lahat po ng mga key leaders ng magsasaka, nagkandidato na po halos sa iba-ibang mga districts ninda, and hindi tayo bibitawan ang ano ta sa magsasaka, and then currently ako po ang number 1 nominee niyan kan magsasaka party list. Yan, ini nga ni po, talagang, kumbaga, bako man itong sayang na sa 3 months na makasit ka pa. Kaya lang ang habol tarig di is ang party list na dapat dahil mabakit iyan na pwesto Opo. hanggang June 30. Opo. Kasi ang nakita naman po ang plight sa mga parauma sa bilog na Pilipinas. Kaya po ako nag-iikot sa bilog na Pilipinas. Nakita ang plight, nagkaigwa po na kulang na nga ang representation sa sa serbisyo sa mga parauma, nawara ang pakita sin representasyon sa Kongreso. So even sa deliberation sa national budget, kulang ang pag-push and inclusion sa mga proyekto para sa mga parauma dahil limitado po ang mga representative sa Kongreso. Nabawasan po pareho sa magsasaka. So lain po yan kasalaan sa sektor sa magsasaka, kasalan po yan sa mga leader na lain naging nagkaayos-ayosin da, ang nagsuffer po ang
and general memberships and magsasaka. Nasa laylayan lugod Tama naging po. naapektuhan. And this time, sir, since 2019, 2022, here comes 2025, ano po itong talagang binabandera na main program or talagang sabi nga ni pigpupush kang magsasaka party list na talagang dapat tawaan ning pansin na programa kan sa indong party list? Ang sektor po sa Parauma o ang farmer sector, kaupod po dyan ang mga fisher folks and the value chain sa agriculture. Ito po ang pinakadakula na sektor sa among the basic sector sa nag-i-interest sa party list system. Wow. Ang Parauma talaga. So ang problema sa sektor sa agrikultura is multidimensional. So ibig sabihin grabe na aspeto yan. So dapat ang solusyon sana multidimensional din. So sa ngunyan, currently ang nakikita ta na problema is food security sa bansa ta and food sovereignty. Kasi nakita ta dito na ang food security, bagamat pwede ma-secure ang pagkaon sa mga Pilipino, pero lain ta sigurado kung di na niya hali. Secured kita dahil nakautang kita o nakaangkat kita sin bugas, hali sa Vietnam, hali sa Thailand, Cambodia. Pero nakita ta during pandemya, san pinunduninda ang pag-import sa tuya, kinabahan kita, din kita makuha sin pagkaon dahil kulangunon ang supply. So, bako lamang seguridad, kundi ang soberenya. Correct. Ang kasarinlan na igwa kita sin seguridad, hali mismo sa tuya, na ang pagkaon ta kitaan nagdidikta, nagkokontrol, didi hali sa ibang bansa. Kasi nga, pag in-import didi sa aton, magre-rely kita sa presyo ninda. Secondly, ang solusyon tatabi, sinabi mo na tabi ang pinupus, dahil igwa kita sin problema sa food security, dapat igwa kita ang solusyon. Currently, as the programa ko tabi, ini-envision na magkaigwa tabi kita kay mga regional and provincial agricultural economic zones. Kasi nga, kung ang kada lugar, kasi ang mapata sa Pilipinas, yung mga islands, igwa dyan sin mga patanuman sa pagkaon mismo, agricultural produce, masisecure taan sa tuyang mga pagkaon. Grabe po ang tiwangwang na duta Correct. sa bilog ng Pilipinas. Ang problema nga lang po sa tuya, kulang po ang asistensya sa national when it comes to identification of mga available lands, even ang mga soil classification. Arin ang lugar, pareho sa Bicol, ano ang mga dapat lang na crops ang pwede dito itanom na magpo-prosper. Kasi dili man intiro na lugar pare-para sa acidity for instance sa luta. Tama. So di man pwede na di ta aram kung ano pwede itanom. So dapat ang agriculture sa paagisan sa tuwing grupo pupusta soil classification ng kada area aram ang acidity para ano ang pwede lang itanom na mag-prosper. So ikadua, dapat magkaigwa kita, balikan ko, ang kada rehiyon, ang kada probinsya may ma-identify kita na pwede mag-establish ng mga agricultural economic zones. Sir Saw, i-share ko lang. Ang Singapore, ang land area sa Singapore, mas dako pa ang Metro Manila land area. Oy, wow. Sa dahil lang yun, kaya nga nagre-reclaim sila. Pero among the countries, paligid sa Singapore, Singapore ang the most secured, food secured country. Bakit? Ang sistema pa lang tabi sa Singapore, nagkakaigwa siya sa mga food forward contracts. Nagpapatanaw si Singapore, ang mga Singaporean sa iba-ibang bansa. Tapos pag-ani na sa indan deliver. So, we can forge partnership with like Singapore and Arab countries na kulangunon sa indaan ang tanuman. Kita sobra-sobra man ang tanuman. So, ang vision kayan na kay di paggabiton ang mga sobra-sobra na duta, makipagkontrata kita sa mga langaipo, and then sinda nagbabayad sa mga infrastructure and mga labor requirements. Pagpatanom ninda, sharing kita 70-40, 70 na produce sa Indo, 30% sa aton. Ano ang benepisyo kay ito? Number one, dagdag sa food security. Secondly, employment generation. Correct. Kasi dida sa lugar, kung iguna sa agricultural economic zones, mga ngaiposin, mga farm technicians, workers, so ang mga wala tabing trabaho mag-generate. And secondly, the industry, magkakaigwasin mataas ang purchasing power sa peso, sa mga tao,
Kasi nga, may mga income na sinda. So, ipupusta po yan pag sinuwerte kita, tilagan kita sa Diyos yung pagkakataon uli, saro yan sa ipupusta sa Kongreso ang magkaigwasin, magdeklara in partnership with the local government and the DNR and agriculture, the regional and provincial economic zones. And then, sa pangadawa tabi, nakaangkla tabi kayan, ipupusta tabi ang magkaigwasin government-owned and control corporation for the agriculture. Yan. Tingnan mo sa Department of Health, igwasin dasing government-owned and control corporation insurance yung PhilHealth to ensure the health kumbaga securities and health welfare sa mga tao. In fact, we have already a universal healthcare program. Intiro na kita pasok sa PhilHealth. Ang universal healthcare program, sinabi na ang gobyerno ma-subsidize in pondo para gabos matapos. Tama. Pero nakay si Department of Health igual government-owned corporation. Iguanin mga pagkur sa pagsugal. Government-owned and control corporation. Nakay si agriculture sector ang mga parauma. Yeah. Wala siya sing government-owned and control corporation to assist them mga maliliit na mga parauma. Wala kaya dyan kita. Dalain na magparasanla sa mga titulo. Ayan. Sa mga lenders, sa mga loan sharks. Kasi titira sindasin 5-6, titira sindasin 20%, Yan ang corruption. and then ang grabe na interest. Pero kung may gobyerno na naka-antabay, nadidig ka mo magdalagan, No. i-assist na mo ka mo technically, financially, lain malulubog ang parauma sa utang. So, yan po ang saro o duwa sa mga grabe na dapat solusyonan o ihatag na programa. Ako naman po ay nagdako tabi kita sa Aramina, San Sorsogon, sa Barangay Himaluto. Ang Himaluto is duwa lang diyang kabuhayan, pagsira nan pag-uma. So, dagdakula kita aramta kung paano ang plight, ang buhay san saro na parauma, nan saro na parasira. Ayan, yan. Magayon nun, sir, ang mga talagang tinara mo, no? Kasi nga ni, pera de los obos di sa tuya na mapapansin ta, mas nga ni ang erosion na sinasabing rice granary, makita ta may mga land conversion na nangyayari. Ang paras kayan, may titindog dyan na 2nd District Provincial Hospital, yao na dyan pigtindugan erosion municipal building. So, diyot nakakanap, and sarap pa sa dapat nga niya atong hilingon iyang baga na sabi nga ni baga pag may pinutol ka na kahoy may itatanong ka. Digdiman ko ta, are you agree na dapat sa pag may in-implement land conversion, dapat ang requirements kayo ni maghanap ka ng kasalida ka iyan na pwedeng umahon. Actually po, sa kuyang pananaw dyan, pag kita ay sinerte, uli, sabi ta nga, this time naman kasi ako na naka-frontline, ipupusta sa Kongreso na magkaigwasin batas, na magkaigwasin ceiling. Ang gabos na LGU, dapat mag-alokar sa certain land area intended only exclusively for agricultural farming. So, Correct. may batas na di ka pwede lumagpas ng conversion. May batas na nakaalokar para gabiton mo sa pag-uma o sa farming. Kasi, warasin malinaw na batas na nagbamandato sa LGU na inina area na ini dahil kita is agricultural country, we should secure our food and we have to secure naman na ang seguridad san di kita magpara-import. So, halimbawa, probinsya San Sorsogon, dapat igwa sin nakaalokar na ektarya na yan is exclusively intended for agricultural use. Pwede na napag-isipan sa LGU, napag-isipan sa i-convert na into industrial or residential. Di po pwede yon. Dapat magkaigwa kita sin untouchable land area intended for agriculture. So, I will support kung swertehon kita sa pinupustabi ni Senator Greg Oldasan for the National Land Use and Water Act. Kasi gabos yan masasakop ang mga land conversion and then even mga relocations. So Correct. dapat ang problema ta sa Sorsogon na tinatamaan ang lugar ta sa pagbabaha kasi wala kitan malinaw na land, 'di ba? National Land Use Plan. So
igwa dapat sin pangkalahatan, pang national na batas, na igwa dapat sin tama na mapa, plano para dito sa land use. So, yung issue about doon sa currently na nagko-convert because of non-existing pa ang sinasabi na batas. Ang existing pa lang yan, of course, the agrarian reform areas, di mo pwede yan i-convert into other use like industrial or commercial or institutional. Agricultural, agrarian reform land areas intended only for the agriculture, intended only for the sa farming. So may prohibitions diyan sa pag-convert into commercial or industrial. Okay, magayon po ini na topic namon kasi nga ini talaga napapanahon na digdi na napapansin niya to halos wala lamang kita nabatiin na ang sarong lugar dinevelop para umahan. Ang sarong lugar dinevelop para kaagaan ng mga industrial man na sistema. Samantalang sabi mo nga ni Sir, sa kada munisipyo dapat mag-implementar ning magbakal ning lote ang gobyerno para kuta na gibo na sakahan. Bako itong kada makaingkod. Let's say the governor itself, it was yung 7K program. Pero pag abot sa sabi nga hanap buhay, ang hanap buhay ba sa pagi lang kaya ng mga street cleaner? Amo na yan. So, masweldohan ka. Do you think, Gob, na ang sistema kaya na agri ka kaya na sa kada munisipyo mag-alokar ning pondo para gamiton sa mga magsasaka na konsen iyon ang permin nagdalaw sa kahirapan ninda na kulang sa abono, sa binhi, asin sa suporta sa mga magsasaka. Yan ang dapat po. Yan ang dapat nato panindugan. At talagang kaipuhan nato ang sanctuary para doon mismo na sa paray, sa pag-uma, mahatagan kay grabe na impaparatag na ang kuwan, impaparakuan ng kahoy, baha sa ato, nawuwaran ng kuwan. Yan, paano man kita na ang kaipuhan nato ang food security. Yun ang number one. Number one saan magsasaka. Tagantasin kuwan yan. Tulo na seats. Buwas ang kundiri yun. Tulong seats talaga, oo. Para matutukan talaga yun na food security na to. Kaya mao yun na yung bubuhay ta. Kaya mao yun ang mga buhay na kuwan, bayani. Okay. Si Sir Rebor, tungkol sa bagay na iyan na dapat talaga tuunan iyan na lalo na po not only in the province of Sorsogon, sa ibang lugar kasi ang magsasaka party list naman is talagang sa bilog na Pilipinas yan. Yan ang kaibahan kang garo congressman lang ang seat nindo pero ang pangampanya nindo garo na senador bilog na Pilipinas. Iyo po. Sa issue po sa prioritization sa local government, of course, may kanya-kanyang platform, programa, priority. So, di naman pwede saklawan ang mga plataforma. Pero, we have to consider, of course, the welfare sa mga kasaragdayan. Kasi yun ang pinakamandato kaya kita yada sa position to represent the plight. To represent the basic sectors. Kaya, and priority ang kalagayan ninda. So, sa issue on kanina, about doon sa mga number one dyan is we have to review or revisit our mga local ordinances when it comes to land use. Para sa Sorsogon City, for instance, long before we have the I think ang city land use plan. I don't know the exact pero aram ko igwanasin na-identify diin na distrito an agricultural, diin na distrito industrial, institutional, and residential. I think ang West District ata, yun ang agricultural area, ang Bacolod District industrial, and the West East East. siya ang institutional and commercial. So, dapat we have to
pag igwakitan ordinance na sa city ordinance, sa land use, dapat, strictly dapat ang implementation. Wala sin mga exemption. Kung na-declare taan ang Sorsogon East as institutional and commercial, dapat warang industrial dyan. Parehasan, tapat mismo sa Sorsogon City Hall. Peter Paul is industrial. Bakit nandyan yan? Because naghimo kita mismo, ang batas na inimo ta local ordinance, kita mismo ang nagba-violate or naghatag sin pabor na hinimo ta na batas, kita mismo ang naghatag sin paglumay. So dapat kung industrial yan, dapat yan ito yung nasa Bacon area. So we have to implement strictly kung ano ang nasa batas. Wala dapat sin mga exemption dahil may mayayaman, may mga pobre. So yun ang mga dapat na maging basihan takon. Mahimo kitang batas lalo na sa local ordinances. We have to strictly implement para wala sin mga pabor-pabor. Kita man nangyayari, nakay ngayon na paboran ni kami dili. So sarala-sala na. So yun tabi. Pero kita sa sektor sa mga parauma, of course, ang tututukan tatabi ang tabang sa sektor, lalo na sa mga technical assistance, lalo na sa mga kasi ang saro patabi sir, so na number 1 na priority ko pag ako pag kita ng gana is the amendment of price tarification law. Yung RTL, yan po ang grabe na nagpahirap sa parauma. So nagka-interest kita sa commitment na 10 billion per year na para sa sektor sa parauma. But the first 2 years ang implementation sa rice tarification law, nalugi kita 60 billion to 100 billion because bumagsak ang presyo sa palay. Anyway, by siya ng pandemya, umabot sa 750 pesos na lang ang palay. Now, kung ang palay mo is irog sa ano pa ang mabibilin sa parauma na inutang mo ang abono, inutang mo ang pagpaarado, pagpatanom, bini. Tapos babakalon lang sin 750 pesos ang kilo that time I think mga 2020 21 nag-iiyak ang tao. So sa rice tarification law nakaligtan dinaan sa na pinaka-importante kasi saan tinatawag diyan na Rice Enhancement Competitive Fund o RCEP, nahati tabi yan sa mechanization, yung mga gagamit na ngayon na makinarya, nahati naman yan sa seedlings, nahati sa trainings and may diet na loan. Pero kung ikaw parauma talaga, lalo na sa palay, aram mo ng pinakadakula na investment is farm inputs, abono, pesticide, yun ang mahal dyan. Pero wala sa inclusion sa rice tarification law ang subsidy sa tinatawag na mga farm inputs. Yun lang. Secondly, sa mechanization makita nindo ngayon, nagkalat na ngayon ang mga hinatag sa DA na mga makina sa traktura na lain na nagagamit, Sir Sao, kay Nano. Binakal kong din, warang pyesa. So, baga ang cellphone na disposable na pagkatapos, di mo na ma-repair Yan. kasi wala umansin available na Yes. pyesa sa Pilipinas. So, nagkalat, nagsasayang kita sing kwarta, impakita lang ng programa is ngayamayad, pero wala sin sustainability kay lain man nare-repair. So, yun ang dapat paimbestigahan ta pag kita na nakaingkod, paimbestigahan tang bilyon-bilyon na sinayang sa gobyerno. Sa saro lamang nagamit. Tapos mahinguha ta na sa RCEP man yan is dapat ma-incorporate ang tinatawag na farm input subsidy. Kasi yun po ang nagpapahirap sa parauma. Kaya nga sa iningan is talagang ang daradaran do is magsasaka party list. Kaya nga nagkapir ang kahapotan ang pirmi ipupukol sa Indo, ano itong nagibo na nindo as igwa kasi manlain-lain pero ini pag sinabi magsasaka pwede de los obos igwa niya ning party list na agree. Ano ang ina-agree? This time naman ini magsasaka. Talagang para po sa karaman kang tao, ano ining talagang ipupush nindo na 100% manginginabang ang mga magsasaka? Actually po, Sir Sao, ang pagkakaiba tabi sa mga party list and mga congressman na iba compared sa mga mayor, gobernador, kami na nasa sector sa legislation, it's a matter of kumbaga numbers game. Maski na nung pinasamutabi na batas of House Bill dyan sa Kongreso
Pag di mo nakuha ang consensus sa general, kung di ka naka-align with administration, mahirap paaprubahan. Secondly, igwatabi sin version sa Senate na pinasa mo na House Bill sa baba, dapat igwasin same version sa Senado kasi bicameral baga kita. Oo. Dapat mag-swap bago magiging batas, pero ang presidente bago magiging batas. Kaya one of the reasons why we partner with Senator Greg Onasan para an impoposan magsasaka party list ng mga measures magkaigwasin na equivalent, similar or the same House bill sa Senate bill Oo. para maging batas. Yun po ang namo na strategy. Secondly, not only sa pagpusan mga batas, kaya it would take some time. Igwa po kita sin oversight function o power ang mga Congress House to investigate mga programs, project of the government. So, igwa kita sa to sin power to call for the congressional inquiry para kung nakita ta na may mismanagement, may misuse of funds, pwede ta mag-initiate. Dito ta ma-expose ta ang corruption, mapaparusahan ta ang mga nagnanakaw sa paagisan congressional inquiry. Kamaka-recommend kita sin tama na legal action. So, bako lamang sa paghibok ang batas, kundi we have also the investigative power. So, pwede tayong magamit. Kaya lang, sabi ko nga, kung batas lang per se ang aasahan ta, definitely it would take some time kasi may proseso, first reading, second reading, third reading, Third reading, and another oo. version sa Senate. Kaya kay Puhan, dapat igwa kita sin time na iaalat talaga and the alliances sa local, sa House. Yung tabian strategy ta. Magayon ang sistema yan sa Rebor kasi nga ni talagang ini po ang kahulugan kang party list. Sa lado mo po, grabe ang nagluluwasan na dapat nang i-abolish ang mga party list kasi dagdag lang daw ini sa gastos ng gobyerno, wala man masyadong pigigibo. Ano po ang stand mo kay ni? Sa abolition ng party list, definitely kontra kita dyan. Kasi, kumbaga, nasa sector ka sa party list. So, Yes. i-abolish man same. Kumbaga, it will go against your nature yourself. Pero, dapat talaga ma-review. Dapat magkaigwasin pag-amenda sa Party List System Act. Kasi nga, definitely doon kung mabasa ta na ang party list system may identified na 9 sectors. Ang problema, because of some gray areas, the interpretation of the sectors, pumapasok na ang sinasabi, ano ba yung marginalized sector? Ano ba talagang definition ng marginalized? Kasi pag sinabing party list, dapat marginalized, galing ka sa marginalized sector, and then even ngayon na dati, medyo mahigpit ba, dapat halik ka talaga sa marginalized. Pero may Supreme Court ruling na even if you are an advocate of that sector or that party list, if you are adopted member, pwede ka na maging representative. Kaya kung makita mo, kadamuan nga na representative sa party list, dahil man ang mga pobre, mga Yes. milyonaryo yung mga yan. Correct. They represent yung marginalized sector. Because the Supreme Court has already rendered yung kanila interpretation that even you are not a poor, you can represent the poor sector. Yan. So, baka i-review ta yan pag nasa kongreso na kita, i-define ta talaga ang party list system. Definition, ano ba ang marginalized, sino ba ang dapat na representative, pero at this time na wala pa kayan sin revision, amendments, makikita ta na ang mga party list representatives ngayon wala siguro 90% mga milyonaryo yan. So pipira lang kami na talagang hali sa pobre, and pipira lang kita na wala kita sin milyones. So ang importante, natatagan kita sin tsansa na maipusta yan na mga measures na yan. So I am against for the abolition of the party list system kasi yan po ang pagkakataon lang sa mga basic sectors to directly participate in the legislative measures dyan sa House of Representatives. And talagang sabi mo nga ni po ang party list ginigimo lugod ni minsan na pagkakapitalan ka mga makwarta na kapitalista para makaigwan ng seats aram ninda Paano po sa sa pumilik, ang party list,
mabayad ka 5 million para lang may register. Kaya paano man ang mga marginalized? Makabayad yun 1 million? Actually, when it comes to Tabi Sarsara at saka Gob, I don't think that the abolition of the party list system maano yan. Kasi ang mga majority of the congressmen ngayon, mga kapamilya ninda ng padaralagan. So, mabuto man kaya yan sa Dynasty. magkaigwasing batas na mabaraan party list, kamag-anak, asawa, anak, makita mo sindaan representative sa party list. So, Anong nandun po? most likely di man yan mangyayari kasi ang mga kontra mismo sanaan mga congressman dahil kadamuan na party list representatives ngayon ay mga kapamilya man lang o kalyansa. Oo, digdi lang nga na nakita din sobrang kusog ng buot kay ni Rebor Lasay. Aram sir, sinabi mo nga talaga ang pag-creating party list is ano yan, dakula na kapital ang kaipuhan mo dyan. Pero sa lado mo po, talagang tunay na hali ka sa laylayan. Hanggang sa ngunya, nasa laylayan pa. Pero, paano mo po sabi nga ni, paano ka makisabayan sa inda? Paano mo igagana na sitwasyon mo na, mas nga sa politika, baga, pag nagdalagan ka, like si Vice or si Governor, madalagan ka, ang hapot sa imo, Vice Governor ka, ikaw, Governor ka. Next na hapot, may kwarta ka. Pait lang. Aro ka yan So, Actually, ang nagagamit ng kwarta, anwara network, anwarang grassroots. Kasi syempre, sa paagis ang kwarta ninda, nagkakaigwasinda sin mga grupo-grupo na masabay sa inda. Pero sa amon kita unta, sa bilog na Pilipinas, pira ang parauma. Di na kaipuhan maggamit kami sing kwarta, parang kaipuhan ko lang pamasahe na makaikot sa bilog na Pilipinas, may parumaran sinda, laban uli kita. Pero modesty aside, since 2019 when we launched the Magsasaka Party List, di kami napiperde. Wala man kaming kwarta. Pamasahe lang ang nidisponer mi, makaikot kami sa mga rehiyon dahil naguhulat ang mga base mi. So di po ako insecure about kung may kwarta magana kasi napatunayan mi na yan sa 2019, 2022, 476,000 boto mi. Wala man kami pagbakal, wala man kami gamit sin kunano na kwarta maliban sa diit na poster na inorambagan mi and at the same time pamasahe mi na makaikot. So sa kuya ganyan, maski puro pa paano may nagdo-donate man ng mga barkada o pang gasolina mo ngaya pang ako man sanay man kita maski din sa karinderya, magabutang kita sa kampanya magturok sa sasakyan, okay lang yan tabi, sanay kita. So lain po sa amon importante ang na requirement na kaipuhan, may kwarta ka kasi the language of the essence of the party list system is representation. Parehas ko paano ako nagkandidato. Di ko man gusto, pinili ninda ko Kasi sa party list kasi, you have to be nominated and then ipapasa yan ng partido. Unlike sa regular congressman or candidates, basta lang may form ka, makadto ka, you are a registered voter, you are a citizen of this republic, you are 18 years old and above, and you can read and write, pwede ka na. Kami po, pag makadto kami sa COMELEC without yung certificate of nomination, di ka man i-accommodate. Because the party ang man-nominate sa'yo. Kasi, ang imboboto po sa party list system, yung partido. Di po, si Rebor Lasay, di po. So, ang partido ang imboboto, kaya ang partido ang mag-nominate who will be the representative of the party kung manalo. So, yun po ang sistema ng party list system. Bagara yun. Either the Senate, pag-aro ka yan, maski sino pwedeng Pwede. So long as you have the qualifications and you have the capacity to campaign nationwide. Otherwise, you will be declared as no-sense candidate. So, yung pagkakaiba sa magsasaka. Ako po lang ay nilagay nila, ako ang nagkakampanya. But ang nilalaban ninda, ang sektor ninda. So kung mahina na ang sektor sa magsasaka, di magkakaisa, di kami makakakuha sin seat. Pero kung so long as na ang aming grassroots, ang aming network is still solid, definitely I'm not kumbaga worried na matalo o manalo kasi ang nilalaban naman is magsasaka. I'm just a representative of the party.
Yes. And here comes kung ano, halimbawa, iyaong ka na, nakasit ka. Ngunyan, iba na ang laban eh. First nominee ka. So, ano ini napiglalauman kang province of Sorsogon sa imo? Sa kuya, maski nano ang mangyari, maski di na ko makabot, di maninigar aki ako sa Sorsogon. Correct. Aki nindo tabi ako. Kung ang congressman tadidi, pero ang congressman tadidi, duwa ng congressional, district congressman, kung igwa kita ni ba person, magiging dagdag tabi nindo ako na congressman o representative sa kongreso. So definitely, di man sa pagbagamat igwa kita sin constituents nationwide, definitely di pa pwede natin papabayaan ang hometown ta, ang sa dirita na probinsya. It so happen nga lang na ang pondo di naman pwede i-allocate lang sa itiro sa Sorsogon. Yan. But makakadagdag po kita. And then ang mga serbisyo like yung mga AX, tupad, and then kung ano-ano pang mga soft projects o services ay makakadagdag po kita sa pangangaipusan mga taga Sorsogon. So, iyon po an rest assured, yun po an gagibuhon ta na ang Sorsogon, dahil taga Sorsogon ako, permi po may puwang, dakula na puwang sa magsasaka, lalo pa ako po ang number 1 nominee. Ayan, at least testigos dyan ang Bicol TV Sorsogon sa mga panorama ni Sir Ribor Lasay. And this time, sir, saro pa po sa gusto kong sa imanom. Ano po ang pananaw mo kaini na since magsasaka party list, more or less, dakula ang lalauman sa imo kan mga magsasaka. Permiyan. Ini na pananaw mo na sabi tangan ni kanina, ang kahirapan sa naman magsasaka na I remember one of the press con of Senator Chis Escudero na sabi niya, walang magsasaka ang nagpaaral ng kanilang anak para maging magsasaka rin. Kasi kumbaga mati ninda ang hirap sa magsasaka. And at the same time, nagmati ka na ng hirap sa init uran na pagsasaka mo, karabasan ka pa sa bagyo, binhi mo inutangan, abono mo inutangan, tapos pag nirabasan ka, wala kang kinita. Ano po ini na talagang pagsabi kang, uy, magsasaka? It means para sa magsasaka yan. Actually, sundan ko po ang perspektibo tabi yan, ang gabos. And for so long a time, ang parauma, binutangan sin bagan connotation, na kapag hali ka sa parauma para sira, pobre ka. Oh, yes. And totoo yan, na pag ang sarap na magurang, umikot kang yan sa buong Sorsogon, buong Pilipinas. Pati po nun mga PTA meetings, maghapot ka, magurang. Sino didi ang nangangarap na ang batit pag-abot san tayo maging parauma para sira? Wala matasing gamot. Siyempre. Definitely, kasi ang connotation ninda, ang pagparauma para sira, pobre. Yan. Kumadto ka sa mga kakiyan, sa mga elementary and then even kindergarten. Nini, mag-drawing katabi sin saro na figura san saro na pobre na tao. Duwa ni drawing sa majority. Saro na pulubi na saro na magsasaka. Nakay. Ang conditioning san isip ta, kapag parauma ka, pobre ka. And wala kang pag-asa umasenso. Sabi ko nga ni, mindsetting, perspective. Pero kitaon nindo, in times of calamities and even pandemya, nung panahon ng pandemya, sino ang una na frontliner nagpakaon sa Pilipinas, mga pala? Parauma, mga magsasaka. Yeah. O ngayon, nakay, ang setting yan, dili papangarap. Because even the setting in education system ta, nakita mo ba, igwa kitan elective electronics, igwa kitan elective sa mga, kung ano-anong elective, computer, may elective ba about farming? May elective ba about sa agriculture? May elective ba about cooperativism? Wala. So how would the youth, the young ones, appreciate farming, agriculture, kung at their early age, di ninda na-appreciate ang beauty of farming? Kasi, nakabutang sa isip sa mga tao na ang pag-uuma is subsistence, self-subsistence lang, consumption. Pero kung ang setting sa gobyerno tanga is farming is business enterprise, pwede akong kumita, pwede akong yumaman, ay magkakaigwa sin paradigm shift ang pag-iisip sa tao na pwede palan ako umasin sa pag-uma. In other countries, pag ikaw ay farmer, milyonaryo ka. Sa Pilipinas, pag ikaw para uma, pobrehonong ka. So, we have to redirect the setting even of the education system.
So I will push for the incorporation in the elementary and high school curriculum sa DepEd, pag nakaingkod na kita, to incorporate sa kanilang curriculum ang farming, agriculture, and cooperativism at elementary level and then sa secondary. Why? At their early age, they should appreciate what is agriculture, what is farming. That's you nice. cannot give what you do not have. Paano mo mamahalin ang isang bagay di mo alam? Totoo yan. So, if the youth sector, if the young ones would appreciate farming, would appreciate agriculture as an industry, alternative livelihood, definitely magtataas po ang level, bababa po ang age ng nag-uuman na lang or nagsasaka. Ang study pong yan, 57, 58 years old ngayon ang age ng mga farmers. So, our vision, ako personally, we should introduce first sa education system, and then second, we should encourage the government to establish government-owned and controlled corporation para magkaigwasin mga trainings, seminars, mag-put up sin mga demo farms in different provinces para ma-accessibility sa tao na ma-appreciate ninda what is the beauty of farming and agriculture. So yun po ang nakikita ta na strategy na wara sangyan na pwede tang i-push para ang sinasabi ta na kakahabuan na sektor ma-appreciate niya na maging strength ta. Ina na yung sasabi na kaluyahan, himuon ta na strength because our country is agricultural country. Remember that our country is an agricultural country. Yan, oo. Kumbaga, kita ang agricultural country, pero sad to say, damo na ng country ang naungusan kita when it comes to agriculture. Yes. Diba? Kasi nga ni, sa politika, naniniwala ka, sir, na dahil pwede maging mayaman ang mga sektor na yan. Kung maging mayaman yan, wala na nin mga negosyante na politiko pa. Actually, lain taman i-envision na iangat ang mga pobre magyaman at ibaba ang mga yayaman. So, pwede man siguro iangat pare-pares ang antas ng Correct. kabuhayan. So, lain man kita against ang mayaman. Definitely, gusto ko nga ni makibarkada sa mayayaman ba sila bang tabangan kita. Asa ka mga pa. mayayaman dyan, tabi, makikipagbarkada po ako. Ang mayayaman po kay Puhanta, Welcome. kasi lalo na sa sistema sa value chain, tabi. Kasi may mga negosyante na mayayaman na kay Puhanta when it comes to pag-inog o sabi nga sa chain sa mga produce. So kay Puhanta manggihapon yan para magkikombalanse. Lain ta sinda kaaway. Kay Puhanta ang kanilang tulong. So, magdaranunan, sabi nga ni Governor. So, an sa atong didi, ibutang talang sa tama na perspektiba, ani naaway tama lang tabi, Sir Sao, ito na mga mapagsamantalang mga negosyanteng mayaman na nagiging kartel ang sistema na nagpapahirap sa mga pobre. Pero ito na mga negosyanteng mayaman na maayos, amito ang mga kakampita na ina. So, wala kitang general statement na pag magsasaka, kalaban ang mga mayayaman. Kumbaga, ang mga mayayaman kaya, sabi mo kanina, babarkadahon mo. Barkadaon ta, base makahatag lang mga poster nga o panggasolina. Ang problema o garing, ang mga mayayaman, lain man makibarkada sa imo, kay bawasan mo pa ngayon yaman ko. May mga yumaman because of their good heart. Yan. Blessing na sa Diyos. And then, napatunayan ko, may mga barkada kita, lain ako magbanggit, lain ko may nahagadan, pero nagpapadarasin mga pang tarpaulin mo nga, pang gasolina, mayayaman sinda. Kasi nakita ninda na hali man sinda dati sa pobre, yuminaman sa paagisan pagsisikap. So, gusto ninda maging inspirasyon and experience ang buhay ninda para mahatag ta sa pobre, nalae man habang buhay, yada kita sa kapobrihan. So, wara sintawo, nalain nangangarap, umangat man lang ang buhay na ito maging mayad ang estado. So, Kindness. yes, mas kilain ng gayod yumaman, basta lain man ng gayod, sobrahunon ng gayod ang pagtiyos. Okay na kita sa ito. Ayan, sabi nga ni iyon yan mga nagyaman na may puso. Ayun po, Yan, ayun po. ha? Padabat tayon, mga okay. tao na yan. So, mga tugang, inapot na kita kan oras, sa tuyong programa. At this time, hagaron ko po girari ang sendong pangapodan, asin mensahe, inoton ko po si Vice, para po sabi tangani po, importante honon ang lado kan legislative sa gabos na paggogobyerno.
Iyo po talaga sa kuya po sa pagdalagan ko bilang vice gobernador. Sisikapon ko po na pag-create kay ni na number one na ipopromote ko po sa environment na issues na dapat talagang matawan nin tama na pagtrato. Tangani nga kita dahil magbasol sa mga maso na henerasyon na magiging wara na sindang mayad na environment na maabot. So, yan po ang itatao yan sa mga new generation na dapat matawan simpansin na sangunyan gari napapabayaan po. Salamat Thank you po. very much. Okay. Si Gob? Kukuang ko tabi, papaaram ko sa iyo na ang mga politiko in gagamit sa mga mayayaman. Kuan sirap manggana para paburkan nila ang bill, ang batas na imuon. May unson nangyayari yun didi. Kaya yun dapat natulungon tabi. Kaya nga ni sabi ko, zero corruption kita. Kaya ang zero corruption, intiro na mali, intiro na illegal, mawara pagwara corruption. Yan. Yung po ang sa ako man advokasya. Parang si Pasig Mayor Vico Soto. Okay. So, bago po ang mensahe ni Sir Rebor, may chat lang po digdi from all the way from Hong Kong, si Ma'am Gloriosa Lolo, sabi niya, one reason na natatada na para kulang nasa tabang from government at mga new generation now. Mas gusto pa para sa ibang bansa tadakula sahod. Digdi sa to mga parauma dahil na nagkikita sa produkto, dahil na kabawi tapermi nag-aangkat sa ibang bansa. Luwas sa diri ani dyan para ta baratuho na. Tama po yan, totoo po yan. Actually, kung kanina po tabi ang programa ta na saro sa mga ipupusta na magkaigwa kita sin mga regional and provincial agricultural economic zone. Kasi ang totoo, kadamuan ng mga OFW ta, akala ninda ang pag-OFW lang nag household helper, Oo. technical, pero kadamuan po na lalay lang aram is farming ang gigibo sa ibang bansa. So, kung ganun man lang, nakay mapa ibang bansa ka pa, kung pwede man mag-farming dili. Because, wala man talaga the opportunity. Pero ang mga Pilipino po masisipag. Kaya po, pag naipusta po ang regional and agricultural, provincial agricultural economic zones, magkakaigwa po sin employment generation dyan sa kada lugar. Kasi, alam mo, maski parahawan ka lang, pwede kang matawag farm technician, farm worker, magayon ang title mo, pero parahawan ka, para dilig ka. So, yan, pag binintain tayo na pag-establish ka yan, lahat po sila ay magiging empleyado. So, magtataas po ang kanilang income sa pamilya. So, not only employment generation, security din ang pagkain natin sa lugar. So, yun po ang saro sa ipupusta para doon sa issue about nag-OFW ang mga tao. Pag-abot dito, farmers lang naman pala ang kanilang trabaho, farming. So, ma-generate po kita sin kada probinsya, kada rehiyon sin agriculture economics. So, di din na kamong magtrabaho, di pa nindo nababayaan ang pamilya. nindo. So, yun po. And then, intervention, totoo po. Kulang po ang intervention sa gobyerno kasi sa napakatagal na panahon, di po ninda nag-evolve, walang innovation and mga programa. Nakatutok lang sinda sa mga tinatawag na mga dole-outs, and then wala po sin initiative na mismo i-empower mismo ang sektor na sinda mismo ang mag-self-sustaining, self-governance ang dapat i-impose natin sa kanila. Turuan natin sila nga mangisda. Huwag lang bibigyan ng isda, turuan natin sila May mga mangisda. training. Training. Okay. So, this time, sir, sa imong mensahe asin pangambodan ng girari sa mga constituentes sa bilog na Pilipinas. Unang-una po sa Sorsogon bilang aki tabi nindo, tabi sa indong lingkod. Nagpapresentar man bilang grupo kami kan mga parauma. Since 2019 po, nagkaigwa na po kitang representative. And then 2022, nanggana uli kita pero di kita nakaingkod because of the legal dispute. This time po, sa Indong Aki, si Revor Lasay po ang #1 nominee kan Magsasaka Party List. Doaram ko po
sa Sorsogon, may nauna na po na mga makusog na mga party list like yung Ako Bicol, PHW, and Probinsyano. Ako po ay makikihagad lang kamaski liit para man doon sa mga sektor to ng mga parauma. So, naghahagad tabi ako si Tabang, lain po para sa kuya, kundi ang boto tabi sa Sorsogon, manginginabang pa ang iba pa na lugar. Yes. So, ang boto man sa iba na lugar, manginginabang man ang Sorsogon. So, ma-chip in man tabi kita. Dahil man tabi ako naghahagad sin dako na boto. Kay Puan, maski diit lang, para man masabi man na, maski pa paano, may contribution man kita. Sa bilog naman na sektor sa magsasaka, sa bilog na Pilipinas, bagamat ang Sorsogon, i-compared sa other like Negros Occidental, Bukidnon, and Daybaysihan na mga talagang rice granary, mga landon and farming. Pero ang Sorsogon po kasi sa agihan po kita sa Bagyo, kaya ang ating agriculture dili and then farming di masyado nagpo-prosper. So all the more natin mahanap kita sin mayad na estratehiya kung paano matabangan taan mga parauma na maski nagihan kita permisang kalabidad, may makikita pa kita, may survival pa kita. So magtarabang po kita, tabangan nindo ako. Yes. Permitabi ako makikipagkonsultahan, dialogo tabi sa Indo para matabangan nindo ako na kung kita tagan sin pagkakataon ang boses ng Sorsogano ng mga parauma mababati sa bilog na Pilipinas and makakontribute tabi kita sa sektor sa pangkalatan. Yan tabi, Sir Sao. Okay. So, salamat po, ano? Sir, Opo. may ano lang ako, Yes, sir. manawagan na sa mga butante, iboto na to tabi ang mga mayan na kaisipan na para sa iyo, pabor. Diri kay kuan para sa mga mayayaman lang. Mayaman ng pobre, magtarabangan po kita. Diri kita magano kay mayaman ka, ano niyang pobre diri. Kay puhan po kita na pobre, mausan mayaman, magtarabangan, magdaranunan. Kaya inaayo ko na ang senador na to, si Gringo Unasan, Yes. ang sa ato, magsasaka party list, si Sir Ribor Lasay. Ang sa ato po, Vice Governor, si Wilfredo La Rosa. Ananan mga partido po sang reforma, ang paghali sa bukal, mayors, ng sangguniang bayan. Sa ato po yun, tabangan para rekognisar at ma-realisar ang mga ano namo, ang mga pangangaipo namo na matabangan po kamo sa nina partido Reform. reform. Kaya po nakimaluoy man tabi ako na ayaw ka mo padara sa kwarta, di ka mo magpalista, di ka mo magkawan kay sagrado po ang sa ato boto, right of suffrage. Diri kita mababakal, diri kita mamandahan, kundi sa ato mismo, konsensya nato, ang iboto nato. Yan po ang mga partido reform. Yan po si Governor Edwin Zuniga na maski nga ni po nakita tano, medyo may kaluyahan na. Pero sa ngaran, san padagos na gusto niya pagbabago sa satuyang paggogobyerno. Yan man po giraray nagpipirit. And sa Vice Governor La Rosa, sabi nga ni Sir Can, hindi ba siya ng pagiging gwapo sa pagsiservisyo? Mas gwapo. Mas gwapo, okay? Ang panghinaharap na kagwapuhan kaysa doon sa pangloob na pagsiservisyo na talagang 100% gwapo. Ayan, okay po. Sa ngalan po ng buong staff kan Bicol TV Sorsogon sa Giraray, ang sa inyong likod si Rosauro Mistoso, kaibahan po ang mga naging guest taligdi, si Cerebor Lasay kan magsasaka party list, si Governor Edwin Zuniga and si Vice Governor Wilfredo La Rosa. Maray na aldo po asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Thank you. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo.